Kapamilya, handa ka na bang mamatay? Now na? Paano kung kunin ka na ni Lord today? Totoo po yun. Kung kunin kaya kayo ni Lord ngayon, ano kaya ang gagawin mo? Kasi para bang maraming tao, pinaghahandaan yung kanilang birthday, di ba? At hindi lang yan, pinaghahandaan, pinagkakagastusan yung birthday. Pero, paano naman ang kamatayan? Lalo-lalo na po ikaw. Ilang birthday na ba ang dumaan sa buhay mo at pinaghandaan mo ito palagi? Pero ang tanong, naisip mo na bang paghandaan ng iyong kamatayan? Oo, kasi kumbaga mas madalas pinaghahandaan natin yung nakikita natin ngayon dito, 'di ba? Pero yung paparating, lalo na undas, 'di ba? Na re-reminisce natin yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw, 'di ba? Pero tayo, dadating ang panahon, tayo na nandoon sa sitwasyon. Pero ang tanong namin, pinaghandaan niyo na ba talaga ang inyong kamatayan? Kung hindi pa po, makinig kayo mabuti dahil pag-uusapan po natin ng masinsinan itong problema ito. Yes, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para mapaghandaan ang ating kamatayan. Sa ating episode na, Handa ka na bang mamatay? Sa ano action mo naman, pag-uusapan natin ano-ano ang magandang aksyon kung pakiramdam mo ay hindi ka na mahal ng mahal mo. Yan po, pag-uusapan po natin yan sa Sir Vic, ano action mo? O kaya makinig kayo mabuti dahil may mga taong dumadaan dito at kung sakaling di naman po kayo dumadaan, baka may kaibigan kayo, kakilala kayo dumadaan dito para malaman nyo yung tama aksyon sa ganitong sitwasyon. Pero bago ang mga yan, simulan muna natin ating programa ng Believe It or Not segment. Ito yung parte ng ating programa na magbibigay kami ng mga paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay. Okay, take note lang po, nililinaw po namin to. Pwedeng magpaganda, pwedeng hindi po. Kasi nga po, depende kung paano nyo tatanggapin yung mga pag-uusapan natin. Hindi mo po namin pwedeng ipilit sa inyo itong mga paniniwala to. Kayo po ang mamimili nito. Kaya ang hiling po namin, makinig kayo mabuti. Pagkatapos po, pag-isipan nyo mabuti kung ito po talaga yung makakatulong sa inyo o hindi. Kaya nga, believe it or not, no? At pag-isipan ninyo kung paniniwalaan ba ninyo o hindi. Kasi ang paniniwala natin, di ba, you become what you believe. Ayan. Sa Tagalog nga. Makakamit nyo po kung ano yung pinaniniwalaan nyo. Ibig sabihin, kung sino ka ngayon, ayo po ay bunga o prutas o produkto ng inyong mga paniniwala. Pwedeng pangit yan o pwedeng maganda. Kung maganda buhay mo ngayon, malamang marami kang magandang paniniwala. Kung medyo hindi ganun kagandahan ang buhay mo ngayon, malamang meron kang mga maling paniniwala. Kaya sa segment po na to, bibigyan po na kami kayo ng magagandang paniniwala that hopefully paniwalaan nyo at hopefully magpaganda ng buhay nyo. At ang ating Believe It or Not segment quote ngayon ay, if you think you tried everything, think again. You haven't. Sa Tagalog, kung sa tingin mo ay nasubukan mo na lahat ng bagay na tingin mo dapat subukan, mag-isip ka ulit. Hindi pa. Yan po ang madalas po nating nadidinig sa mga taong may problema, sa mga taong gusto makipaghiwalay, mag-divorce, o may problema sa relasyon, o may problema sa trabaho. Palagi sinasabi nila, we tried everything. Wala talaga. Hindi na talaga ito mag-work, saka kaya itigil na natin ito. Paano yun, Sir Vic? Minsan, di ba, may mga naghahanap ng trabaho. Sasabihin sa'yo, naku, sir, lahat na in-applyan ko na. Apply na ng online, pumunta na ng walk-in, ginawa na lahat, humingi na ng referral. Wala pa rin. Paano sinasabi na ko, sir, talaga lahat na ginawa ko na? Paano mo masasabing hindi pa? Yan. So, yan po, makinig po kayo mabuti. May tatanong po ako sa inyo. Pag may nagsabi sa inyong taong lahat na ng bagay ginawa ko para masolusyonan itong problemang ito, ito po isagot nyo sa kanya. Okay? Kung talagang nagawa mo na lahat, pwede bang isulat mo lahat ng nagawa mo? I promise, mahihirapan po magsulat yan. Ibig sabihin, itemize niya. Isulat mo lahat ng nagawa mo nang sinubukan mo na. So, susulat siya. Sumulat. Pagtapos, pakita sa iyo sinulat. Meron ka pa hindi ginagawa. Ito. O hindi ka pa nagpa-counsel, o hindi ka pa nagtanong, hindi ka pa. So, ibig sabihin, hindi mo pa nagagawa, kaya wala ka pang karapatang tumigil. Yung po ang ibig sabihin po namin. Wag mo sasabing, we tried everything. Sa totoo po, bihira po yung taong tried
everything. Kumbaga, the possibilities kasi are limitless, di Mm. ba? Kaya sa mag-asawa, minsan meron ng konting disagreement. Mm-mm. Parang, nako, paulit-ulit na niyang ginagawa yan, paulit-ulit na. Nagawa ko na lahat, pinatawad ko na, bumabalik pa rin yung kanyang masamang ugali, di ba? Ay wala na, ginawa ko na lahat. Hiwalay na. Yun po, kaya po napaka-importante po yung tanong na yun. Pakisulat lahat ng ginawa mo na. Because this statement will prove hindi pa niya ginagawa. At dahil hindi pa niya ginagawa, magkakaroon po siya ng lakas ng loob na subukan ko ulit. Maghanap uli ako ng solusyon. Baka may solusyon pa to. Pwedeng sinubukan niya ng lahat ng kanyang naiisip niyang gawin. Pwede yun. Pero ang tanong, sinubukan niya na bang itanong sa ibang tao yung solusyon sa problema nila na pwedeng gawin at masolusyonan ang kanila? Kasi ginawa mo na yan di ba? There are times na may lumalapit sa atin, o may lumalapit sa'yo. Pag nagtanong ka, nagpa-counsel na ba kayo? Yan ang hindi pa namin nagagawa. So, ibig sabihin, Oo. wala ka pang karapatang tumigil o give up o umayaw sa problema mo because hindi mo pa nagagawa yung dapat mo gawin. Kaya po, lagay niyo po sa isip nyo, this is so powerful po. Manegosyo, marelasyon, matrabaho, napaka-importante po nito. If you think you tried everything, hindi palagi natin excuse every time po gusto natin mag-give up. Think again, you haven't, hindi pa. Until you tried everything, maybe that's the only time you can give up. Halimbawa, pag ginawa nyo to, dagdag ko lang ma'am, Oh. malamang po, will be successful to whatever you want because you'll always find a solution to every problem you have. Paano yung sa area ng kaperahan, di ba? May mga tao na sasabihin na, alam mo yung cycle talaga ng utang nandyan na Talagang wala nang pag-asa. Talagang ginawa na nila lahat, pero nandun pa rin sila sa tanikala ng utang. Pagkakita, eto na naman, bayad na naman, hindi pa sumisweldo, ubus na, yun na yung cycle. Paano mo masasabing meron pang pag-asa? Balik na naman po tayo sa tanong na yun. Lahat, ginawa mo, sulat mo. Pagkatapos siya isulat, ito, nagbasa ka na ba ng libro? Umattend ka na ba ng seminar? Binenta mo na ba yung mga gamit mo? Hindi pa. So, ibig sabihin, hindi mo pa nagagawa. So, suggestion namin, gawin mo muna to. Check, yes. Pag nagawa mo na lahat ito, pwede ka na give up. Pero hanggat hindi mo pa ito ginagawa, huwag mong sasabing, you tried everything. Kaya hindi na po tayo. Yes. Kaya napaka-powerful po ng listahan. Ano na ang everything na ginawa mo? From there, promise, bihira pong tao ang makakapagsulat ng everything. Kadalasan po may kulang. And from there po, it will give them the assurance o the confidence and the hope na hindi pwede pang solusyon. Yes. Susubukan ko daw. Wow! Kaya napakaganda ng ating pinag-usapan ngayon, no? Believe it or not. Kasi kung ito'y paniniwala mo na if you tried everything, hindi ka nasusubok. Pero ang paniniwala mo, if you think you tried everything, think again, you haven't, maiisip mo, oo nga maaaring meron pa akong mga bagay na hindi ko pa na-consider, no? Katulad nga sa area ng kaperahan, natutuwa ako dun sa isang kinaunselan natin, maglibot ka sa bahay mo, baka meron ka pang pwedeng i-convert sa cash. Ay, oo nga, hindi ko pa naisip yun. So, marami pa pala tayong pwedeng Sana po, huwag nyo kakalimutan po itong quotation na to because it will make a lot of difference sa buhay nyo at sa mahal nyo sa buhay. Kung sa tingin mo ay nasubukan mo na ang lahat, mag-isip ka, hindi pa. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw!